Kilala ang mga Pilipino sa kanilang loyalty sa iilang pamilya ng mga politiko, kaya naman napakaraming political dynasties sa Pilipinas. Malayo pa ang May 2028 presidential elections, pero sa breakup ng Uniteam ay matagal nang usap-usapan kung sino ang magiging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Imbes na makuha ang pinangakong unity ay lalong nahati sa mas maraming grupo ang mga Pilipino. May mga Marcos loyalist na sumusuporta sa administrasyon. May mga DDS o Duterte diehard supporters. Mayroon ding supporters ng Liberal Party na partido ng mga Aquino at binansagan ng kanilang mga kalaban na Pinklawan. At meron ding ayaw sa trapo o political dynasties at pinipili ang independent candidates. May mga batikos at paninirang kumakalat online laban kay Mayor Vico Soto dahil akala nila ay banta siya sa pagkapanalo ng kanilang idolong kandidato sa 2028 presidential elections. 40 years old ang minimum age requirement sa pagtakbo bilang presidente at sa 2028 ay 38 pa lang si Vico kaya hindi pa siya pwedeng tumakbo. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang mga posibleng tumakbong presidente sa 2028 elections. Number 1. Raffy Tulfo. Medyo bago pa lang sa politika si Raffy Tulfo at nasa unang termino pa lang niya bilang senador. Third siya sa may pinakamaraming boto sa mga nanalong senador noong 2022 election at nagkaroon ng 23.4 million votes. Kilala ang kanyang pangalan sa buong bansa dahil halos 33 years na siya sa media at mas nakilala sa programang Raffy Tulfo in Action na halos 10 years na. Bilang independent candidate at hindi parte ng mga Makamarcos, DDS o Pinklawan ay matunog ang kanyang pangalan na pwedeng magdala umano ng tunay na pagkakaisa sa mga Pilipino at iwanan ang loyalty sa iilang pangalan dahil para sa marami ay lalo nitong pinapalubog ang bansa. Number 2. Risa Hontiveros. Umupo siya bilang congresswoman ng 2 termino nang maging representative ng Akbayan Party List noong 2004 at 2007. Ngayon ay ikalawang termino niya sa Senado dahil nanalo siya sa eleksyon noong 2016 at 2022. Kilala siya sa pagiging matapang sa paglaban sa mga katiwalian sa gobyerno at aktibo sa mga kontrobersyal na Senate hearings. Ipinahayag ni Risa na open siya na maging mukha ng totoong oposisyon sa 2028 presidential election. Sakto rin ito dahil hindi siya pwedeng tumakbong senador sa 2028 dahil sa limit na 2 magkasunod na termino lang. Number 3. Bong Go. Nasa ikalawang termino niya na ito bilang senador. Una siyang nakilala bilang Special Assistant to the President noong panahon ni President Rodrigo Duterte. Noong March 2021 ay binulgar ni Digong na may interest din daw si Bongo na tumakbong presidente. Third place siya noong 2019 elections at nagkaroon ng 20.7 million votes at first place naman noong 2025 na may 27.1 million votes. Dahil sa malakas na suporta mula sa mga DDS at strong performance niya sa elections ay matunog ang kanyang pangalan na pwedeng tumakbo sa 2028 presidential elections. Number 4. Leni Robredo. Umupo bilang Vice President noong 2016 hanggang 2022. Natalo siya sa pagtakbo bilang presidente noong 2022 at nagkaroon ng 15 million votes. Pinklawan ang tawag ng Uniteam supporters sa supporters ni Leni dahil kahit pink ang kulay na gamit niya ay kilala siyang kakampi ng mga Aquino na kilalang dilawan. Nanalo at umupo si Leni bilang mayor ng Naga City noong 2025 at pinupuri sa kanyang malinis at makabagong pamamalakad. Ngayong nabuwag na ang Uniteam at mukhang mahahati ang suporta sa kalaban at lilipat na ang suporta ng iba, ay matunog pa rin ang pangalan ni Leni na posibleng tumakbo sa 2028. Number 5. John Vic Remulla. Siya ang kasalukuyang sekretary ng Department of Interior and Local Government
o DILG sa gabinete ni BBM. Bago yan ay naging governor siya ng Cavite ng 4 na termino from 2010 to 2016 at 2019 to 2024. Meron siyang problem solver image bilang isa sa mga madalas humarap sa mga malalaking problema ng administrasyon. Kaya isa rin siya sa mga sikat na figure na pwedeng pambato ng administrasyon sa 2028 presidential elections at sinabi niya rin na bukas siya sa posibilidad na ito. Malaki ang bilang ng botante sa Cavite na baluarte ni Remulla at kung isasama ito sa mga taga-suporta ni BBM ay posible umanong may laban. Number 6. General Nicolas Torre III. Nagtapos siya sa Philippine National Police Academy o PNPA at naglingkod sa PNP ng mahigit 32 years. Nakilala siya sa pamumuno niya sa mga high-profile na pag-aresto kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy. Kasalukuyan siyang General Manager ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Mataas ang kanyang public approval dahil kinikilala siya ng iba bilang taong matapang, may prinsipyo at integridad at posibleng magdala ng pagbabago bilang hindi galing sa political dynasty. Isa siya sa mga tinitignan ng mga eksperto na alternative candidate na taga Mindanao na pwedeng maghati sa suporta sa mga Duterte. Number 7. Sara Duterte. Naupo bilang Vice President nang manalo ang kanilang tandem ni BBM na unit team noong 2022 elections. Naging mayor siya sa Davao City ng 3 termino nang manalo noong 2010, 2016 at 2019 at naging secretary ng Department of Education o DepEd ng 2 years. Bilang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tinitingala siya ng mga DDS bilang tagapagmana ng pinakamataas na posisyon sa bansa at magtutuloy ng mga gawain ng kanyang ama. Na-impeach si Sara sa Kongreso noong February 2025 ngunit pinawalang bisa rin ito ng Supreme Court. 32.2 million votes ang kanyang nakuha sa pagtakbo niya bilang Vice President at sa kabila ng maraming kontrobersyang kinasangkutan niya ay loyal pa rin sa kanya ang mga DDS. Sino sa tingin mo ang karapat-dapat na maging presidente sa 2028 at bakit mo siya napili? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isaisip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas.